Magandang hapon po. Magandang hapon din. Patuloy po tayo sa pagtingin sa Panginoon. Tayo po ay sa ikawalo sa serye ho ng pag-aaral sa book of 1st and 2nd Peter. When Christ is our Lord. Ano nga ba ang mangyayari kung ang Panginoong Jesus ay Panginoon ng ating buhay? Alam niyo po yung 1 Peter chapter 3 verse 13 to 22, especially yung 19 to 22, isa yun sa mga hard passages sa New Testament. Ito yung mga passages na gusto mo nang laktawan kung po pwede lang, dahil doon sa mga po pwede niyang iba't ibang interpretation na maaaring mangyari. Pagka nagkamali, maaaring maling turo. At pag maling turo, maling buhay. Ganun yan. Pag maling turo, maling buhay. Okay. At sa pag-aaral na ito, tatlong bagay yung nais nating pagtuunan ng pansin. That first and foremost, Jesus is Lord of all. That good conscience makes us strong in testing, and then Christian baptism is the picture by the blood, illustrates death, burial, and resurrection, but does not save soul. Baptism is important because it identifies us and it indicates our submission to the Lord. So napaka-importante po ng mga bagay na. Anyway, tignan ho natin, pag ang Panginoon, Jesus, ang talagang Panginoon natin, mayroong mangyayaring pagbabago. No? Magbabago yung pananaw natin sa mga pagsubok, sa suffering. Diba? When we look at suffering, when Christ is our Lord, we will look at suffering in different light. Sa ibang pananaw na yung ating pagtingin patungkol sa suffering. Ang sabi roon, who is going to harm you if you are eager to do good? Kung gumagawa ka ng mabuti, may mag-harm pa sa iyo. Kayo ba, gumawa ba kayo ng mabuti at ginawa kayo ng masama? Yes. Yes. Nangyayari yan noon at nangyayari pa rin ngayon. Ngayon, ano ang gagawin mo pag ikaw na gumagawa ng mabuti, ginagawa ng masama? Ang sabi roon sa verse 14, but even if you should suffer for what is right, you are blessed. Pinagpala ka pa rin. Amen. No? Kasi hindi naman dito yung sukatan at hindi rito yung final na judgment, no? Yeah. Meron tayong Diyos na nakakaalam ng lahat. At dahil doon sinabi ni Apostol Pablo that I consider that what we suffer at this present time cannot be compared. Hindi ho maikukumpara ang inihanda ng Diyos, yung pinipend ng Diyos para sa atin, sa suffering natin ngayon. Amen ba ron? No? At dahil doon, kahit nagagawan ka ng masama, ng mga taong ginagawa mo ng mabuti, that you are eager to do good, at nagsasuffer ka pa rin, still you are blessed. Bakit o? Kasi yung suffering dito, hindi permanente. Yeah. Amen. Yeah. Yung suffering doon sa kabilang buhay, habang panahon, walang katapusan. So, we look at the glory, we look at the finish line. Tinitingnan natin yung finish line. Tinitingnan natin para tayong runner. No? Maaring na uubusan tayo. Maaring nasasaktan na yung paa natin, but nagpapatuloy tayo, hindi dahil sa gusto nating masaktan, kundi dahil alam natin, malapit na o naroon ang finish line. Nakikita natin yung future glory. Kaya we are still blessed. Yeah? We are still blessed dahil alam natin na ang kaaway, patuloy kang pipigilan dahil sa alam niya na ikaw ay nagtatagumpay. No? Ang pinaka nakakatakot niya ay pagka wala kang opposition na sa buhay, wala kang suffering na nararanasan. Baka wala kang kaaway at yung kaaway ay kaibigan ka. Yung kaaway, pinag-usapan natin dito si kaaway. No?
And then we look up. We look up. We look up to Jesus. No? Tinitingnan natin yung glory na parating, yung kanyang inihanda at lahat ng yun. Kaya tayo po, tinitingnan natin yung suffering in different light. Pag ang Panginoon ay Panginoon natin. Panginoon mo ba natin si Jesus? Tingnan natin ang suffering. Na kahit ang Panginoong Jesus, kailangan dumaan doon, kailangan mahampas, kailangan maipako, kailangan mamatay, mailibing para makaranas ng resurrection. Amen? At kung tayo man ngayon ay nakakaranas ng pagkalibing, na para bang madilim ang buhay natin, o nakakaranas tayo na tayo pine-persecute, na para tayong hinahampas, pagka hinahampas ka pa lang, magpasalamat ka dahil parating pa lang yung pagkapako. yung pagkapako, yung parang patay ka na di ba? Pero yun po yung disenyo sa atin. No? Tayo po ay daraan sa apoy, pero hindi mo tayo matutubo. Amen ba ron? Alam niyo mo, ang ginto, pag dumaan sa apoy, nagiging puro. Amen. Pagka-peke, natutunaw. Kaya mo tayo na mayroong pananampalatayang puro sa Panginoon. At dumaraan tayo sa mga apoy ng pagsubok, natatanggal ho yung impurities at natitira ho yung tunay. Amen? Amen. At dahil doon, hindi tayo nagpapasalamat dahil may apoy. Hindi tayo nagpapasalamat dahil naiinitan tayo. Hindi tayo nagpapasalamat dahil nasasaktan tayo. Nagpapasalamat tayo dahil pagkatapos nyon, we will come out as gold. Amen. Amen? Doon tayo nagpapasalamat, hindi yung sa, para kang, ano ba tawag doon, yung mahilig sa sakit? Yung tuwa ka pag nasasaktan. Hindi ho, ang mananampalataya, hindi ho natutuwa kapag nasasaktan. Nasasaktan talaga. Pero, na-overcome natin yun dahil alam natin na purify yung pananampalataya natin. At tayo po ay nagiging dalisay na ito. Pangalawa, when Christ is our Lord, we share and express our faith in suitable manner. Hindi pabalagbag, hindi, alam mo, mas magaling ako sa iyo. Yung relihiyon nyo ay mali. Ganito kayo, ganyan kayo. Kami ang pinakamahusay. Hindi ko ganon. Tingnan mo natin. But in your heart set apart Christ as Lord, always be prepared to give an answer to everyone. No? Tama lang na tayo po ay malaman natin ano ba yung ating pananalig, pananampalataya. Kaya nga po tayo nagkaroon ng serye na I Believe series. Dahil bilang mananampalataya, dahil dapat alam mo, ano yung pinananampalatayaan mo. Okay? To be prepared to give an answer to everyone. Na alam natin yung pinaniniwalaan natin. Okay. Pero paano natin sasabihin? But do this with gentleness and respect. So tama dapat yung manner natin. Tama dapat yung ating pagsabi. Di ba? Hindi naman masasabi mo ba na sa tao na sasabihin niya, mahal kita talaga eh. Hindi, di ba? Parang hindi suitable yun eh, di ba? May dala ka ng bulaklak, iyahampas mo naman. Minsan kasi ganun minsan, nakaranas na kayo ng mga tao na gano'n, na hinahampas ka ng mga Bible verses. Alam niyo yun, yung hampasin ka, kasi ganyan ang buhay niyo, hindi mo ba alam, ito nasulat yun. Talagang patay ka na sa Bible verses. Di ba? Tingnan natin ang Panginoong Jesus. Nung nakakita siya ng lumpo, araw ng Sabat, nagpagaling siya, di ba? Natuwa ba ang mga Pariseyo? Hindi, hinampas nila ng batas. Hindi, dapat ganito eh. Dapat ganito. Ito kasi, di ba? Nasusulat, mga ganun eh, di ba? At ang nangyayari ngayon, yung katotohanan na mali ang paghain,
hindi siya nagiging pagpapalo. Nagiging pagpapalo. Hindi lahat kasi na meron kasing pamamaraan, di ba? Kung papaano ayaw natin na baguhin tayo ng hamburger ng napakasarap. O gusto mo? Di ba? Hindi. Kasi kahit simpleng tinapay pero maganda yung pagkakabigay, masarap. Pero yung kahit anong mahal na yan, pero mali yung pagkakatapon sa'yo, mabigat. No? Kasi yung manner, yung pamamaraan. Okay, sabi pa ron, ang pinaka mainam daw ay malinaw yung konsensya natin. No? Yung surrender heart at good conscience will together give peace sa mga tao. Pagka surrendered yung heart natin sa Lord at clear yung conscience natin, at pag nagbibigay tayo ng mensahe sa tao, alam nila na hindi tayo maaakusahan falsely. Bakit? Kasi tama yung motibo mo, at tama yung pamamaraan, at tama yung mensahe. Pag hindi nagtagpo yung tatlo na yun, yung pamamaraan, yung motibo, at yung mensahe, magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Halimbawa, tama ang mensahe mo, pero mali motibo. Diba? Lalabas at lalabas din yan. Paano ba yun? Hindi naman to applicable kayo sa inyo, kaya hirap ikwento. Halimbawa, sa campus ministry. Sa campus ministry. Eh di syempre, mga kabataan yun, di ba? May mga pagkakataon ng one-on-one yun. Ngayon, pagka mali ang motibo, at makakita ka na, gaganda ng mga grupo na yun lalapitan ko evangelical na tawag to. Gusto mo silang magkaroon ka ng Bible study kasi, di ba, Bible study yun eh. Hinahanap mo, Bible study, hindi study. Di ba? Oo. Kasi mali yung motive. At dahil doon, imbis na makayakag ka, maaaring ikaw ang mayakag dahil mali ang motibo mo. So, napaka-importante ho yun, no? That we share and express our faith in suitable manner. Amen ba ron? Okay. Lagi natin tatandaan na si Jesus Christ was falsely accused. Pero, nagpatuloy mo siya, tama ho yung motive niya. Hindi ko naman sinasabi na ang lalaki hindi pa pwedeng mag-evangelize sa babae kasi Jesus Christ ginawa yun sa Samaritan woman. Pero lagi nating babantayan yung ating puso. Kung papaano rin naman, pwede rin sa babae yun. Ito na yun. Siguro siya na yung God's will ko, pero di ba Christian? Gagawin kita na yung Christian. Ganun kasi, di ba? Oo. Kaya may nanligaw, di ba? Minsan gagawin eh. Sasagutin kita pag ikaw nakapabaptize. Huwag ganon. Huwag ganon, mga kapatid. No? No? Maging maayos po yung ating pagbabahagi ho ng salita ng Diyos. Tamang motibo, tamang mensahe, di ba? At tamang manner. Amen? The manner, the message, and the motive, dapat po magkakapugnay. Pangatlo, we see things from the side of the cross. Pagka tinignan natin yung mga bagay, tinitignan natin siya doon sa cross. Kaya nga sinabi ni Paul nung dumating siya sa Corinthians nung dumating ako sa inyo, isa lang yung mensahe ko, yung mensahe ng cross. Kahit doon sa suffering ho natin, no? Sabi rin, it is better if it's God's will to suffer for doing good than for doing evil. Ang isang tao na ang buhay niya ay nakasurrender sa Panginoon, ay nakasurrender sa lahat ng kalooban ng Diyos. At may mga pagkakataon, talagang makakaranas tayo
ng mga masasama na gagawin at gagawin ng mga taong hindi mananampalataya. Makakaranas tayo, no? Nakaranas na ba kayo, no? Ang sabi ng salita ng Diyos, it is better if it's God's will to suffer for doing good. Lagi nating prepared. Ito ba ay kalooban ng Diyos? At kahit yung pagsubok na yon ay mahirap, pero yun ang kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin lang yun, hinahasa lang ng Diyos ang pananampalataya mo. Lagi natin matatandaan, di ba? Nung pinakita ng Diyos, paano mo malalaman ano ang pundasyon ng tao? Paano mo? Kailan mo malalaman kung tama ang pundasyon niya? Hindi sa panahon na natapos ang building, kundi sa panahon na daraanan ng bagyo yung building na ginawa ng tao. Amen. Amen? Doon mo malalaman kung yun po ay ayon at yung pundasyon niya ay nasa bato, ang pundasyon niya ay nasa buhangin. Hindi sa panahon na maganda ang panahon, kundi sa panahon ng mga bagyo. At yung life po natin ay life of testing. Tinataso talaga tayo. Diba? Wise man build his house upon the rock. Diba? House. Pag dumating daw yung bagyo at tumaas yung flood, no? Yung house upon the rock will stay. Diba? Kaya ho, yung mga pagsubok, huwag mo tayong magsabi na mananampalataya na ako, hindi na ako masusubok. Hindi, nasusubok ka para makita saan ba ang pundasyon mo. Amen. Amen? Amen. At doon ho nagkakaroon ng glory ang Lord. Doon mo nakikita yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Na hindi tayo, kundi siya ang gumagawa. Kasi sa mga panahon ng suffering, doon natin nakikita na Panginoon, mas malapit ka sa akin. Sa panahon na yun, nakikita mo na ang Panginoon ang kumikilos, gumagawa sa mga tao, nag-aayos ng iyong lakad, no? Yung step mo ng righteous ay patuloy pong lumiliwanag. Kaya sa panahon ho ng kadiliman sa buhay. Dahil hindi ho liliwanag kung wala ho yung kadiliman. Diba? Kasi kahit ito, maaaring hindi natin makita yan pagka tayo ay nasa araw May kita natin siya ngayon, maliwanag. Pero kung nasa gitna tayo ng arawan, hindi natin makikita. Dahil mas maliwanag yung araw. Kaya yung room na to madilim. Na-appreciate natin ngayon yung liwanag na nariyan. Dahil sa dilim ng room na ito, pag nawala yung mga, no, kung ito ay kung tayo po ay nasa gitna ng arawan, hindi natin ma-appreciate yung mga bagay na. Okay. Bakit po? Kasi nga si Jesus Christ, sabi lang, for Christ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. No? Yung suffering is for well-doing. Suffering is for well-doing rather than evil-doing. Yung suffering mo, para mo sa atin. Na nagpapaganda mo yun sa atin. Nagpapalinis sa atin. Lalo mo siyang tumutulong magpabanal sa atin. Pero dahil doon sa ginawa ni Jesus, nakakapunta ka, nakakasigaw ka, nakakalapit ka sa trono ng Diyos. Nakakapanalangin ka. Doon ho mas lumalapit ho yung pagkilos ng Panginoon Hindi sa panahon na oversagana ka sa buhay. Hindi sa panahon na wala kang problema. Hindi sa panahon na lahat ay maganda sa iyo. No? We see things from the side of the cross. Pag si Jesus ang ating Panginoon, tinitingnan natin siya sa side of the cross. Lagi natin tinitingnan, no cross, no crown. Kung walang cross, walang crown.
lahat ay daraan tayo doon, pero darating yung tinatawag na resurrection. Di ba? Kung tayo man ngayon ay Biyernes, huwag kang mag-alala, darating din yung linggo. Kasi kung ikaw man ay Biyernes, tapos sa akala mo yung pinapako ka sa cross, huwag kang mag-alala. Darating yung Resurrection Sunday. Amen. Amen ba ron? Kung akala mo ngayon ay Sabado de Gloria na ikaw'y nakaliming. O madilim talaga. Huwag kang mag-alala, parating na yung Sunday. Parating yung resurrection nating lahat. At doon mo natin tinitingnan, hindi permanente ito. Hindi permanente ang cross. Yung cross na dating symbol ng death ay symbol ngayon ng pag-asa. At ganun din po sa atin. Kung si Jesus ang ating Panginoon. Amen? Susunod, when Christ is our Lord, we will proclaim His victory faithfully and patiently. Ito po yung sinasabi kong isa sa pinakamahirap na passages sa New Testament. Okay. Through whom also He went and preached to the spirits in prison. Sino itong spirits in prison? Tatlo raw yan. Tatlo yung main na pagtuturo patungkol dyan. Ang iba, ito raw yung mga tao na hindi kumilala nung panahon ni Noah. Pangalawa, ito raw ay yung mga sons of God na nakipag-asawa. Diba? At pangatlo, yung fallen angels na kulong bago pa man bumagsak ang tao. Okay. Ang problema doon sa isa, ibig ba sabihin yun, maliligtas ka pa pag ikaw ay namatay na? Ano sabi sa Hebrews 9:27? It is appointed unto man once to die, and after that, judgment. At ito yung isa sa mga verses na ngayon merong isang grupo na pabautismo ka, maliligtas, pati yung mga kaanak mo na namatay na noong una pa. Kasi nga, si Jesus Christ daw preached the spirits in prison. Now, the word preached there ay proclaim. Yung pong word na proclaim na yun ay ginagamit na pagproproklama ng victory. At si Jesus Christ, pinoclaim lang niya yung victory niya doon sa Hades. Remember, pagka binasa natin yung Jude verse 6, yung mga espiritu na nagrebelde ay ikinulong. Sa 2 Peter chapter 2 verse 24, yung mga espiritu rin ay ikinulong. Ang patungkol nito sa mga fallen angels. So itong mga espiritu na yan, hindi mo yan tao. Bakit pagkatao? Kasi pagkatao yan, magkokos yan ng maling doktrina at maling pamumuhay. At maling assumption na po pwede pa uling maligtas ang tao kahit namatay na. Mawala doon sa impyerno, mapunta sa purgatorio, mapunta sa langit. At para mong gawin yon, magpamisa ka. Nakuha ninyo? Bakit sinasabi nila na ito isa sa mga pagka hindi maingat, maaring mag-iba yung pag nag-iba yung interpretation, mangyayari tuloy, parang hindi mo na kailangan si Kristong mamatay sa cross. Dahil pagka namatay ka pala, meron ka pang second chance, third chance. Nakuha mo natin? Yung preach to the Spirit, siya bumaba siya doon sa temporary place, pinoklama niya na siya yung victorious, that yung word na yon ay proclamation of victory. At si Jesus po ay victorious. Ngayon, sa susunod naman na verse, makikita natin doon, yung sa panahon ni Noah, sino ba si Noah? Bakit sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos, we could faithfully and patiently share
yung victory ni Jesus Christ. Let us always remember, Noah preached for almost 120 years with only 8 converts. Yung pamilya lang niya. Katapatan. Ako hindi ko matatagalan yun. Oh, isipin mo, pero grabe, 120 years. Hindi ka pinaniwalaan, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na walang naniniwala sa katotohanan, hindi na siya katotohanan. Amen? Si Noah, ang naniwala lang sa kanya, pamilya niya. At pamilya lamang niya ang naligtas. At dahil doon, kung si Jesus ang ating Panginoon, magkakaroon tayo ng patience and faithfulness. Magpapatuloy tayo. Kahit na minsan akala natin walang prutas ang ministry. Hindi, tuloy lang tayo tapat, naglilingkod sa Kanya. Amen. Amen? Kasi siya, naniwala eh. Bakit ho? Kasi imposible noon na magkaroon ng baha, imposible noon na magamit yung ginawa niya dahil hindi pa sila nakakaranas ng baha. Hindi pa nauuso yung baha noon, hindi pa na-invento yung baha. Paano maniniwala yung tao? At nagpatuloy sila sa kanilang kasamaan. No? Eh bakit hindi po pwede yung mga angel na sinasabi nila? Dahil alam nyo, yung angel naman ay walang, hindi naman yung nagpo-propagate katulad ng tao. Kaya nga sinabi ni Jesus, di ba? Pati yung sons of God doon sa Genesis, ang pinatutok, lagi natin tatandaan yung sons of God, lagi lamang po yung idinudugtong sa mga anghel ng Diyos. Hindi ho sa evil spirit. Okay? So, when Christ is our Lord, just like Noah, we will proclaim His victory faithfully and patiently. Even sa panahon na walang fruits. Huwag naman ganun katagal, 120. Okay. No? Pero tagal na ho yan, yung very perplex ho yan. Kung gusto nyo hong malaman yung istorya nyo, hingin ninyo yung aking sermon notes. So pwede, pero hindi ko na ho yung dadaanan dahil baka tayo mahilo lalo. No? So, ganun lamang po yun, no? Si Jesus Christ pumunta doon sa Hades, pinoklama niya, dahil nga nakulong, ikinulong yung mga nagrebelde na mga espiritu, yung mga anghel. No? At pinoklama niya na siya ay victorious. Na mali yung kanilang haka-haka, na maaalis nila sa trono ng Diyos. Mga kapatid, hindi ho maaalis sa trono ang ating Panginoon. Amen. Amen? Hindi ho maaalis ninuman sa trono si Jesus. Victorious na ho siya. At dahil doon, makakapagpatuloy ho tayo. Alam niyo ho, kagandahan naman, model lang naman si Noah eh. Pero tayo ho, pinangakuan ng Panginoon, harvest time yung panahon natin. Yeah. Pinangakuan tayo, kaya ho makakapagpatuloy ho tayo sa Diyos. Panghuli, we will not be ashamed to be identified with Him. When Christ is our Lord, we will not be ashamed to be identified with Him. Balik tayo doon sa konteksto nung sinulat yan ni Pedro. Nung sinulat yan ni Pedro, ang panahon na yan, mayroong matinding persecution. Ngayon, nung panahon na yan, pag ikaw ay nagpabaptize publicly, sinasabi mong iniiwanan mo na si Caesar, iniiwanan mo na yung sistema ng sanlibutan. Ikaw na ngayon ay sa Diyos na buhay. Anong ibig sabihin nyo? Pwede kang mamatay, pwede kang mawalan ng negosyo, mawalan ng trabaho, pwede kang itakwil ng magulang mo, itakwil ng mga anak mo, hiwalayan ng mga asawa mo, baka yung iba gusto yun.
Mga asawa? Oo, nung panahon kasi niya, polygamous eh. Ang ibig nang sabihin, maraming mawawala sa'yo pag ikaw ay nagpabaptize ng panahon na yun. Dahil ng panahon na yun, wala pang kapangyarihan ng mga mananampalataya. Unlike nung 300 years, pagkatapos niya, no, yung panahon din na ni Constantine, ang dami naman gustong magpabaptize dahil gustong makalapit sa emperor, magkaroon ng pwesto sa gobyerno. Pero nung panahon na yan, hindi ho. Persecuted ang mga mananampalataya. Ano sabi ro? And this water symbolizes baptism that now saves you also. Now, lagi natin tatandaan ha, pag tayo po ay huminto rito, iisipin natin na yung bautismo ay nakakapagligtas. Tama ba yun? Hindi, dapat po babasahin natin ng buo. Not the removal of dirt from the body, hindi yung nalinis lamang yung libag, but the pledge of good conscience toward God. It saves you by the resurrection of Jesus Christ. Dahil kahit ilang beses kang ilubog, natanggal na ang libag mo, hindi na bago yung kalooban mo, wala pa rin. At lahat ng yon nagkaroon ng kapangyarihan dahil nabuhay si Jesus. Kaya dapat buhay yung verse na binabasa mo natin. Napapaw natin. Diyan din pumapasok bakit yung iba naniniwala, ay pagka nabaptize ako, nasave na ako. Hindi ho. Hindi ka masasave ng water baptism. Masasave ka dahil sa pananampalataya. Sa biyaya ng Panginoon. Diba? By faith. Diba? Ang sabi ng salita ng Diyos, by grace through faith. At yung baptism na yon ay symbolizes yung nangyari sa kalooban natin. Binago ng Diyos yung ating kalooban. Amen ba ron? Ngayon, ayan na. Sasabihin namin, hindi ako magpapabautismo kasi nabago naman. Hindi ho, yung panahon na yan, kaya nga ho, ine-emphasize din ni Pedro yung pagbabautismo dahil nga yung panahon na yan, marami yung ayaw ma-identify kay Kristo. Bakit? Kasi ipe-persecute ka. Magsasuffer ka. Diba? So, bilang tayong mga mananampalataya, huwag po nating ikahiya na tayo po ay identified with Jesus Christ. Amen. Bakit? Sino ho ba si Jesus? Siya po ay gone into heaven, okay, nasa right hand ng God, at lahat ng authority and power ay nasa sa Kanya. Siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang main point po na gustong i-emphasize ni Peter ho is that Christ's complete victory over all angels and authorities and power. Yung nagproklama siya doon sa ilalim, sa mga nakulong, pinoklama niya yung kanyang victory. Pinoproklama niya ngayon yung victory niya sa atin, bawat individual. At doon sa kalangitan na kung saan nandoon yung mga anghel ng Diyos, pinoklama rin na siya ay victorious. Jesus Christ is Lord of all. Yun po yun. Sa ilalim, dito sa patag at doon sa kalangitan, si Jesus ang Panginoon sa kalahat-lahatan. Amen? Ngayon, para ho tayo maging balanse, let us skip the 3 main lessons. Ano ba yung 3 main lessons dito? 1, Christ is Lord of all. At dahil siya ay Christ na Panginoon ng lahat, therefore we must submit to Him. Tayo pong lahat, we must submit to Him. Second, good conscience. Good conscience will make us strong in testing times. Pagka malinis yung konsensya mo, alam mo wala kang kasalanan at dumaraan ka pa rin sa mga pagsubok, that will make you strong. Dahil alam ng Diyos at kakampi mo ang Diyos. Dumaan ka man sa tubig ng akusasyon, dumaan ka man sa apoy ng pagsubok, hindi ka malulunod, hindi ka masusunod.
Amen? Kasi may mga panahon eh. Yung iba naman kasi pilosopo eh. Pastor, di ako talagang malulunod sa apoy ng pagsubok. Talaga hindi ka malulunod sa apoy ng pagsubok. Masusunog ka. May mga ganun eh. Good conscience. Amen? Panghuli, yung Christian baptism is pictured by the blood. Illustrate yung death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Therefore, baptism is important part. No? Kasi indication ay yung ating identity at yung submission natin sa ating Panginoon. Amen. Yung tatlong bagay. Ano yan? Christ is Lord of all. Dahil siya ay Lord of all, therefore I must submit to Him. Good conscience will make me strong even in times of testing. Yung my personal relationship with God. Amen. At yung ating identity and submission to the Lord. Huwag po nating isuko yun, mga kapatid. Amen? Amen. Tayo po'y panandalian tumayo at tayo po ay manalangin. Panginoon, Ikaw po ay Diyos na buhay at Diyos na makapangyarihan. Dalangin ko po, O Diyos, na tunay kong tumatak sa aming puso na Ikaw ang maging Panginoon sa amin. Na kahit sa gitna ng maraming pagsubok, sa gitna ng maraming bagay na hindi namin maunawaan nangyayari sa aming buhay, kami po ay nagpapasakop sa iyo. Daraan kami sa apoy ng pagsubok, hindi kami masusunog. Daraan kami sa mga tubig ng akusasyon, Panginoon, pero mananatili kaming tapat. Panginoon, kung paano po, iningatan niyo po yung unang iglesia, O Diyos. Ingatan niyo po ang buhay, ang puso ng bawat isa. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.